Lord, we thank you for this afternoon. Salamat, Panginoon, we could learn your word again. And we pray, Lord, na kayo po yung magbukas ng aming mga isip, mga puso para matanggap namin ng malugod kung ano po yung ituturo nyo sa amin. Thank you, Lord. Whoever is here, sila po ay tinawag nyo, sila ay tumugon sa inyo. In Jesus. Amen. Amen. Ayun, sabi ko nga after Holy Week, ito yung magiging series natin. Pero last week nga, I found it appropriate na syempre pag-usapan naman natin yung resurrection. Kaya nga yung topic natin nung last week, if you recall, because He lives. Sabi natin, anyway, nakapost naman sa sa YouTube yon. Pero Romans 8:28, hindi bago sa atin yan. Hindi bago sa atin yan. Sinong nakaka-memorize ng Romans 8:28? Bigyan ng jacket. Romans 8:28, sinasabi dito kasi no, talagang sabi nga ni Pastor Alex, kabisado na halos natin. Hindi man natin word by word. At sinasabi kasi doon, pagkakatanda, kung sino daw yung nagmamahal sa Panginoon at lahat po ay gumagawa ng kabutihan, ay tinawag, no? Tinawag niya sa kanyang purpose. No? Yeah. Parang ganun. Maraming bro maraming ito yung life verse nila. We have nothing against that. We have nothing Yeah. against why not. Oo, yan nga yung life verse di siya doon ang usap si Lord. Anyway, we have nothing against that. We will not even criticize that. Pero ito nga, Yeah. magiging series natin ang Romans 8:28, and today we will start with before the good comes the groaning. Bakit? Kasi gusto nating aralin, napakaganda ang Romans 8:28, super. Pero yung aaralin natin yung context niya. Kasi hindi we know the scripture, ayan, alam natin yung scripture na yan, pero when it comes to applying it, or when it comes na, gaya niyan, leader naman tayo, when it comes to using it to minister to people, hindi natin basta ibabato yung verse na merong nangyayari sa isang tao, tapos bigla mong sasabihin, alam mo, sabi sa Bible, ganito, tapos Romans 8:28, hindi. Ang intention natin, we will know bakit sinulat ni Paul yan. Today, we will know, ito yung topic natin, before the good comes the groaning. Aalamin natin, bakit ba sinulat ni Paul yan? We are equipping ourselves more understanding of Romans and 8:28. Marami kasi, they hold on to the promise of Romans 28, and it is a promise. Pangako ng Panginoon yan. Pero bago sinulat ni Paul about all things work together for good, inuna niya na somewhere, inuna niya yung isang aspect of life, isang pangyayari sa buhay na ayaw natin. Pinag-usapan before Romans 8:28 ang suffering. Kaya ngayon, yung Bible study natin, we will look into the context of Romans 8:28 para before we talk about the good, we must first understand yung groaning. Groaning, anong Tagalog ng groaning? Parang panaghoy, yung groaning daw sabi sa English. Ito yung merong sound na manggagaling sa iyo out of pain, out of disappointment, out of something bad. Ito yung tunog na lang, wala ka nang masabi, wala ka nang salita na mabitawan, tunog na lang yung nanggaling sa iyo. Yun yung groaning. So, to begin with, unang-una, we have to understand present suffering is real, not denied. It is real, not denied. So mag-start tayo sa verse 18 of chapter 8. Pakibasa po. For I consider that the sufferings of this present time are not worth comparing with the glory that is going to be revealed to us. Romans 8:18. Bago nating intindihin yung scripture, throughout yung verse 18 hanggang 27, merong kakaibang style si Paul sa kanyang pagsulat. I want you to observe na meron siyang sasabihin, suffering, pero kakambyo ka agad yan. Kunwari yan, for I consider the sufferings.
Sabi niya, sufferings of this present time, pero cambio agad, are not worth comparing to the glory that is going to be revealed to us. Ibig sabihin, pinag-usapan niya ang suffering, then he talked about glory. And very consistent siya dun sa verses from 18 to 27. Ganun yung, ganun yung style niyang magsulat. So, una, dito sa sa verse 18, hindi siya nagsisimula with comfort. He does not start with comfort, he does not talk about comfort, pero I want us to notice yung honesty na I want us to notice yung honesty na meron siya dito. Unang-una, ina-acknowledge ni Paul yung suffering. Sabi nga ni Rocky kanina, kasama na sa buhay yan eh. So he acknowledges suffering ay part ito ng present realities ng believers. Bakit? Marami akong naririnig, nagre-reach out sila, sineshare nila si Jesus, pero sinasabi nila yung mga, yung mga leader na yun, alam mo, pag tinanggap mo si Jesus, wala ka ng problema sa buhay. Saan galing yun? Ganun yung mga sinasabi nila. Pag na kay Lord ka, mabibless ka na lang ng mabibless. It gives a different picture of God na parang binebenta mo yung Panginoon. Pero dito kasi other than yung suffering na sinasabi dito, I want us to look into the honesty na meron si Paul. Na sinasabi niya, merong suffering. And alam naman natin, this is not the only verse that talks about suffering. So he acknowledges na kasama sa buhay yan. Kasama sa buhay yan. Ano yung mga pinagdadaanan natin ngayon? Sakit or relational, yung mga relationships natin, financial siguro, you name it. Pero why do they happen? Pero one thing very important kasi dito is that Christianity does not deny pain. Meron. Hindi totoo yung mga sinasabi nung iba na nadapa na nga, dumudugo na nga physically, nadapa physically. Tapos makikita yung sugat, oy, praise the Lord. At teka muna, dumudugo ka na eh. Parang tapos may nararamdaman na masakit. Hindi ko nararamdaman yung sakit na to. Meron ginawang masama sa kanya. Hindi po, hindi po. Christianity does not deny pain, pero it places it in perspective. Places it in perspective. Yung scripture na meron tayo sa screen, the glory that will come will outweigh the suffering now. Oo, merong suffering, pero yung glory that will come is greater than that suffering. Hindi we read it as scripture today, hindi mo nga lang masukat kung ano yung glory na yon, pero much to say, yung sinasabi ng scripture na sobra-sobra yung kapalit. Sobra-sobra yung kapalit niyan. So, there is suffering, pero yung glory that will come will outweigh, sobra-sobra siya dun sa suffering. So, it means, obviously, suffering is real. Suffering is real, it is deeply felt, deeply personal, deeply present. Gustong-gusto ko yung sinabi ni Augustine of Hippo. Yung one of the statements na sinulat niya, God has one son on earth without sin, but never one without suffering. Anong sinasabi niya? Kung si Jesus nga nag-suffer pa siya eh. So, what would that mean, therefore, para sa atin? Hindi natin susukatin yung pagmamahal ng Diyos sa atin by the absence of suffering. Wag po. Hindi dahil may dinaanan kang may pinagdadaanan kang suffering, hindi dahil may pinagdadaanan kang suffering, parang hindi na yata ako love ni God. Parang ganon. Huwag po. Yeah. Hindi po ganon. Huwag ganon yung parang may pinagdadaanan ako, hindi na yata ako love ni God. Yung merong mga lately narinig namin ni Tita Do ito yung
Yung mga nangyayari sa buhay ko ngayon, pinambabawi ni God dun sa mga kasamaan ko noon. Hindi, walang ganun. Hindi po ganun. We do not measure God's love by the absence of suffering. Hindi po. Hindi po. Kasi si Jesus, nagsuffer din siya. Does that mean na nung nagsasuffer si Jesus, hindi na siya mahal ng Panginoon? Hindi po. Your pain, the pain that we experience does not mean that God has abandoned us. It may mean that God is preparing us for glory. Kasi yun nga yung verse natin kanina. So, ibig sabihin, kapit. Hindi tayo bibitaw sa Panginoon. Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, ano yung suffering that you have today, hindi yun yung katapusan ng kwento mo. Hindi po. Think of it well. How has your understanding of suffering affected your view of God? Think of those times na dumaan ka ng suffering, na siguro somehow nag-doubt ka, na siguro somehow iba yung, Lord, sabi mo ganito ka, Lord, sabi mo healer ka, sabi mo provider ka, Lord, sabi mo you are our refuge in time of trouble. And all the scriptures, Lord, sabi mo, you are our shepherd, we shall not want. Pero bakit ganito ang kalagayan ko ngayon? Siguro naman, lahat tayo dumaan sa ganon. Pero, kung ang suffering ay personal lang, we might think that something is wrong with us. Minsan meron kasi yung ganon, na parang ako lang yata yung dumadaan sa ganito. Siguro, siguro merong mali or merong masama sa akin. We sometimes think na ano yun, lahat na yata ng lahat na yata ng kasamaan sa mundo nangyayari sa akin. We think of it na tayo lang. Pero si Paul kasi, in-expand niya yung perspective natin. In-expand niya in such a way na sinasabi niya na hindi lang ikaw, yung pain that we feel is part of something bigger. And the struggle na na-experience natin, it is connected to a world that is not as it should be. Yung mundo na ginagalawan natin, hindi ito yung original na design ng Panginoon. So, ibig sabihin, sige, nandyan na si suffering, pero hindi ka nag-iisa. We widen our view, our lens, hindi lang sa buhay natin, pero dinala tayo ni Paul sa buong creation. Sa buong creation. Creation itself is broken. Romans 8:19 to 22. Pakibasa po, please. Romans 8:19 to 22. For the creation eagerly waits with anticipation for God's sons to be revealed. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in the hope that the creation itself will also be set free from the bondage to decay into the glorious freedom of God's children. For we know that the whole creation has been groaning together with labor, pains until now. Romans 8:19 to 22. Thank you, Archie. Binabasa ko ito kaninang umaga in another translation. Pakinggan niya yung sabi niya. Verse 19. Everything God created looks forward to the future. That will be the time when His children appear in their full and final glory. The created world the created world was held back from fulfilling its purpose, but that was not the result of its own choice. It was planned that way by the one who held it back. God planned to set the created world free. Doon muna tayo. God planned to set the created world free. Verse 21, yung first part yon. So, it has always been God's plan na broken as the world may be, pero ang plano ng Panginoon ay i-restore niya. I-restore niya yun.
He did not want it to rot away. Instead, God wanted it to have the same freedom and glory that His children have. Verse 22, we know that all that God created has been groaning. It is in pain as if it were giving birth to a child. The created world continues to groan even now. Ang point ni Paul, hindi ka nag-iisa. Nonetheless, pagdaanan mo yan, pero may plano ang Panginoon to restore everything. If there is another promise dito sa Romans chapter 8 ay ito, God will restore. Pero ano yung ginawa ni Paul dito? Nilakihan niya yung view natin. From personal suffering to cosmic brokenness. Everything is broken. Beautiful as it might be ang mundo, pero everything is broken. Creation itself is not functioning as originally designed ng Panginoon. Merong frustration, merong decay, merong disorder. And all the things that we see today, ito ay dahil yung mundo natin is a broken world. The world groans under the weight of sin. Everything na nangyayari ngayon, be it physical or otherwise, nagsimula yan sa nag-iisang kasalanan na nangyari sa Garden of Eden. What we see in society, nature, pati yung mga systems ng mundo, yung mga nakikita natin nag-aaway-away, nagnanakawan, nagsisisihan, nagsisiraan, and including churches, ito ay evidence of a fallen world. But we do not stop the statement there. Yes, it is an evidence of a fallen world that is awaiting redemption. Kaya nga sabi ko kanina, pain is real and Christianity puts it in the right perspective. And everything that you see that is disappointing, that is bad, that it should not be nangyayari ngayon, ito ay evidence of a fallen world, and when you see something that is fallen, it is likewise an evidence that it is awaiting redemption. Redemption will come. Huwag po nating itigil dun sa hindi magandang pangyayari, pero it is a statement to us from God that I will redeem that. So, huwag po tayong magulat when things are broken, whether in the world or even in spiritual communities. Yes, they happen. So, brokenness ay hindi ito yung exception. Hindi ito yung exception na ito lang makaka-experience ng brokenness, ng suffering, sila lang, yung mga ganito. Wala tayo sa posisyon to define who is to suffer, who is to be, kung sino yung broken. Wala po tayo. Pero all of those, they are a reality of a fallen creation. So ano yun para sa atin? Ano yun para sa atin? Ito ang magbibigay ng hope sa atin na ang Panginoon hindi pa siya tapos sa restoration project niya. He is restoring what is broken and He is continuing to restore what is broken. Note natin yung yung isang sinabi dito na it was planned that way by the one who held it back. God planned to set the created world free. So, oo, there is brokenness, but God's plan is to restore. Hindi sinabi in Scripture that God planned it to be broken. Hindi. Wala sa Scripture yon. Pero ang sinasabi dito na it happened, brokenness happened, and then ang Panginoon ang nagre-restore. Si Lord ang nagre-restore on anything that is broken. So, where do you see the brokenness of the world affecting your faith or expectations? Eto na. Oo, inaral natin yan. But, nilalagay natin to a very personal point of view naman ngayon, yung nakikita natin around us. You see, we see what is happening in the news, we see kung ano yung mga nangyayari sa mundo, sa bansa natin, nakikita natin kung ano yung nangyayari sa church. Pero all of those,
Ano ang ginawa ng lahat ng yon sa pananampalataya mo? We are putting it into something very personal ngayon. Putting it into something very personal. Ito yung ano eh. Ito na yung, akala ko ganun eh, yung mangyayari. Pero, hindi pala. What is that to your faith? Now, what is that to your faith? Anong sinasabi niyan? Ano ang epekto ng mga pangyayari sa mundo sa iyong pananampalataya? Believers also can grow. Hindi po tayo exempted. Verse 23 to 25, pakibasa po ulit. Romans 8 verse 23 to 25. Believers can groan. Not only that, but we ourselves who have the Spirit as the first fruits, we also groan within ourselves, eagerly waiting for adoption, the redemption of our bodies. Now, in this hope, we were saved, but hope that it is seen is not hope, because who hopes for what he sees? Now, if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with patience. Amen. Thank you, Vincent. Doon sa simula na naman ng scripture, not only that, but we ourselves who have the Spirit as the first fruits, we also groan within ourselves. Maski may Holy Spirit ka na, hindi ka exempted. Hindi ka exempted. Ano ba to? Encouragement ba to? Discouragement? Truth. Yan. Katotohanan yan. Maski meron ka ng Holy Spirit, hindi ibig sabihin wala nang mangyayari sa iyo. Yung mga pangyayari yan, exempted ka na. Hindi po. Yung there is a scripture in the Bible that tells na nagkakagulo na ng mundo, pero ikaw pinapanood mo na lang. But hindi that will happen after the second coming. Hindi ngayon. Hindi ngayon. Nasa Revelation yung sinasabi ko. Revelation chapter 3, nandun yun. Pero ang sinasabi naman ng scripture natin, nandito ka sa mundo, you are living in a broken world. Tapos ang Panginoon, nire-restore niya yung broken world, pero hindi ito yung mabilisan na gawaan. Pero ang Panginoon, pinipili niya, we have to trust yung process ng Panginoon. Pero nonetheless, ang scripture sinasabi sa atin, maski may Holy Spirit ka, hindi ka exempted. Hindi ka exempted. Oo, salvation nandun na. Sabi nga nung ibang scholar, salvation is already but not yet. We are all saved. Lahat tayo saved tayo. Pero there is something more. Ito yung sinasabi ni God, oo, saved ka na. But wait, there is more. Redeemed po tayo, but we are still waiting for full restoration. Hindi yung redemption natin ngayon ay hindi pa yan. Sinasabi ni Lord, bakit? Save na tayo ah. Save na tayo. Bakit ka sinisipon? Bakit ka nagkakasakit? Bakit ano? Bakit nung COVID lahat tayo na quarantine noon? Hindi yung mga Kristiyano pwedeng lumabas, hindi maapektuhan. Hindi po. That will happen. That will happen but not now. Kaya ibig sabihin, yung tension will create longing, frustration, and even spiritual exhaustion. Alam niyo yun, yung nag-Christian pa ako, tapos ganyan lang pala mangyayari sa akin. It creates that tension eh. Pero, yung groaning na sinasabi dito, hindi ito sign na mahina ang pananampalataya mo, pero it is evidence of a heart that knows that there is more to come. There is more to come. Oo, we will not deny yung mga disappointments. Oo, we will not deny yung mga hindi maganda, yung pain, yung mga hindi magandang nangyayari. Pero sabi nga natin, to put it in the right perspective, it will be a heart that knows that there is more to come. Aayusin ni Lord yan. Ayusin niya yan. So, huwag po nating i-condemn ang sarili natin kung yung anong tawag doon, yung sobrang nadi-disappoint ka na, nadi-discourage ka na, burden ka na, wag mong i-burden, wag nating i-condemn ang sarili natin. Even spirit-filled believers, they groan. Pero, we do not stay in despair.
hindi po tayo mananatili doon, pero we anchor our groaning in hope. Nakita nyo yung style niyang magsulat dito ulit, parang yung unang scripture natin. Meron nga merong groaning within ourselves, pero eagerly waiting adoption, the redemption of our bodies. Kaya yung ginawa ni Paul, pinakita niya yon, pero babawiin niya kaagad. Babawiin niya kaagad. And I would believe ganyan niya sinulat yan because he wants us to have the same attitude na pag meron kang nakita, sobrang discouraging, sobrang nadidepress ka na eh. Biglang bawi. Balik kay Lord. Balik lang kay Lord. Yung waiting natin, it is not in vain because God is completing kung ano yung sinimulan niya. We know those scriptures. You know those scriptures. Kung ano yung sinimulan ni Lord, tinutuloy-tuloy niya lahat yan. What are you currently waiting for God to complete or restore in your life? Oo nga. Ano ba yung hinihintay mo? Bakit? Kasi mangyayari yan. Kung pinangako ni God, pinangako ni God. Kasi kung tinambayan natin yung groaning na yan, then doon tayo na-overwhelm. Doon nangyayari ang depression, ang anxiety, doon nangyayari lahat. Kasi you see what is happening. Yung hindi magandang pangyayari, yun yung nakikita mo, pero hindi mo nakikita yung pangako ng Panginoon, hindi mo nakikita yung ginagawa niya. Pero si Paul, ayaw niya na maiwan tayo doon. Ayaw niya na nandun tayo. Kaya biglang cambio nga siya eh. Bakit? Kasi right in the middle of our weakness, our confusion, pati yung mga pagkakataon na hindi na natin alam kung ano yung pagdadasal natin. Nasubukan niyo ba yun? You reach the point that hindi mo na, Lord, kasi pinagdasal ko to Lord eh, tapos ganito yung nangyari eh. Lord, ito yung promise mo eh. Pero ito yung nangyayari. And you will reach the point na, Lord, ano pang ipagdadasal ko? Lord, kailangan ko pa bang magdasal? Ganito na may mga nangyayari. Umabot na ba kayo sa point na yun? Bakit? Kasi at those times that we are even unable to pray, God steps in. Not with condemnation, but with help. Tulungan niya tayo. So titignan na natin ngayon, one of the most comforting truths dito sa passage na ito bago siya nag-verse 28. Pakibasa po, Romans 8:26 to 27. Romans 8:26 and 7. In the same way, the Spirit also help us in our weakness, because we do not know what to pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because He intercedes for the saints according to the will of God. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Amen. Amen. Pagdating ng weakness natin, pag wala na tayong masabi, pag malabo na ang lahat ng pangyayari, the Holy Spirit will always step in. Kaya nga sabi ko, huwag tayong bumitaw. God does not expect perfect prayers from us. Hindi niya ine-expect ang perfect prayer from imperfect people. Kaya nga madalas meron yung mga nagtatanong, paano kung mali yung dasal ko? Pinila. Okay lang. Okay lang. Kasi yung isasagot ni God, laging tama. Kung magkamali man yung dasal mo, okay lang yun. Basta magdasal ka. Basta magdasal ka pa rin. And then I want us to observe yung scripture natin. Kasi in the same way, the Spirit also helps us in our weakness. Bakit? Because because we do not know what to pray for as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. Si Holy Spirit, hindi siya yung authority na tatayo sa harap mo, na itigil mo yung groaning mong yan, itigil mo yung disappointment mong yan, manampalataya ka. Hindi po ganon si Holy Spirit. Kasi, ang sinasabi niya dito,
kung nahihirapan ka, sinasamahan ka niya sa paghihirap mo. And then, pag sinamahan niya at pinayagan mo, pumasok siya dun sa paghihirap, dun sa pagsubok na pinagdadaanan mo, then the Spirit can start working. The Spirit can start interceding. Hindi ito na, ito yung pangyayari sa buhay ko, ito yung hindi maganda. Tapos sasabihin ni Holy Spirit, tulungan kita. Hindi. Kaya ko to. Mag-pray lang ako, faith lang yan. Hindi. Ano yung sinasabi niya, no? The Spirit Himself intercedes for us with inexpressible groanings. You are groaning, the Holy Spirit will groan with you, and pag nakapasok si Holy Spirit doon sa pinagdadaanan mo, doon siya makakagalaw. Kaya nga, He helps us in our weakness, but we have to let the Holy Spirit into that weakness. Hindi siya tumatayo na merong magic wand na, yan ba yung pinagdadaanan mo? Yan sa'yo. O wala na, di ba? Hindi siya ganun. Hindi po siya ganun. Kung naghihirap ka, sasamahan kita sa paghihirap mo at dun sa paghihirap na yan, dun kita tutulungan. He who searches our hearts knows the mind of the Spirit because He intercedes for the saints according to the will of God. Magkamali ka man sa panalangin mo, pero yung intercession ni Holy Spirit, itutugma niya yung prayer mo sa will ng Panginoon. Itutugma niya yan. Magkamali ka na kung magkamali ka, pero si Holy Spirit, itatama niya lagi yan. Aren't we glad meron tayong Holy Spirit? Think of our prayers. Nakaranas na ba kayo na ito yung pinagdadasal ko noon, tapos na-realize mo, buti na lang hindi sinagot ni God yung prayer na yun. That is the Holy Spirit working. Nagdasal ka, you were praying in faith. Iba yung sinagot ni God. Bakit? Kasi tinugma ni Holy Spirit dun sa will ni God. Even when we do not understand what is happening, heaven is actively working on our behalf. Ano yung mga panalangin mo ngayon? Go ahead, pray. Magdasal ka. Huwag kang huwag mong pigilan yung sarili mo na huwag mong isipin na tama kaya to. Ano ba? Hindi na. Pagkatiwala po natin sa Panginoon yon. We entrust it to God. And we always know na meron tayong Holy Spirit na itutugma niya yung panalangin mo sa will ni God. So, pagdating ng prayer kay God, it cannot be wrong. It cannot be wrong anymore. Prayer is not overcoming God's reluctance, but laying hold of His willingness. Sinasabi dito ni Martin Luther, hindi yun? When you pray, huwag nating isipin na yung Panginoon hindi niya sasagutin or hindi niya pinapakinggan yung panalangin natin. Hindi yung mali yata yung dasal ko kaya hindi sinasagot ni God. But laying hold of His willingness. Understand that God wants to answer our prayers. God wants to answer our prayers. Actually, ito, gagamitin ko the same lesson dun sa preaching ko sa Sunday. Pero pag hindi na natin kayang magdasal, na wala na tayong mabibigkas dahil sa disappointment, dahil sa hindi magandang mangyayari, kapit sa Panginoon. Lord, hindi ko na alam sasabihin ko, pero hindi ako bibitaw. Hindi ako bibitaw sa iyo. Bakit? Kasi the Holy Spirit is already praying for you. The fact na sinasabi mo kay God na hindi ko na alam sasabihin ko, panalangin na yun. So, ibig sabihin, yung weakness natin, hindi ito barrier sa Panginoon. Pero it is the very place where His help becomes real. Nung sinabi mo na kay Lord na hindi ko na alam yung sasabihin ko, pinapasok mo na si Holy Spirit, nag-intercede, gumalaw na si Holy Spirit. Hindi ka nag-iisa sa mga struggle mo. When was the last time you felt unable to pray? And what did you do? Yung pinag-usapan natin,
Hindi lang ito theology for discussion, pero this is truth meant to be lived. History, even up to today, punong-puno ng mga tao who have walked through deep suffering, pero na-discover nila that God was working even in that deep suffering. Frustrated, nasa depression na, pero hindi bumitaw sa Panginoon. Share ko sa inyo ang isang buhay that reflects exactly kung ano yung sinasabi ni Paul dito sa inaral natin. Joni Eareckson Tada. Na-paralyze siya from the neck pababa. After a diving sa accident nung 17 siya. Nag-dive siya swimmer siya Nag-dive siya, hindi niya natansya yung lalim. Kaya tumama siya, may mga tinamaan siya, tapos ilang vertebrae ng spine niya, na-dislocate na yung spine niya. Kaya naging paralyzed siya neck down since he was 17. Ano na siya ngayon? I think she's more than 70 years old na. So, siyempre yung early years, it cannot be wrong na nagdadasal siya for healing. She was begging God for healing. Pero anong nangyari? Hindi dumating ang healing. So, when healing was not happening, ito na yung meron siyang may confusion na siya, tapos desperate na siya, nadidepress na siya, pero habang tumatagal, na hindi siya bumibitaw sa Panginoon, na-realize niya something which is very important, something which is very big, that God was not wasting her suffering. Oo, pinadaan mo sa nangyari ito sa buhay ko. Oo, hindi mo sinasagot yung mga panalangin ko, pero oo, hindi mo sinasayang itong pinagdadaanan ko. So, yung dun sa kanyang disability, ito pa yung nag-develop sa kanya ng mas malalim na intimacy sa Panginoon. And dito nagsimula ang isang global ministry that has impacted millions. You could look, pwede niyong i-search, ang dami niyang mga libro. Kung ano yung experience niya, sinulat niya. In one of her books, sinulat ni Joni, sometimes God allows what He hates to accomplish what He loves. Gets natin ba yun? Ang hirap pero katotohanan yan. Sometimes God allows what He hates to accomplish what He loves. Yung buhay niya ay living testimony that groaning is not the end. Pero it is often the pathway through which God reveals deeper purpose. Ano yung ano? Ano yung pinagdadaanan mo ngayon? Tell that to yourself. Sometimes God allows what He hates to accomplish what He loves. Yung story reminds us of something very important. Minsan kasi, talagang ibabagsak na lang natin yung Romans 8:28, pero there are times that we speak the scripture but we do not understand it. Pero yun nga, sana ngayong hapon, nagkaroon tayo ng mas malawak na pananaw tungkol sa scripture, tungkol sa Romans 8:28. Ina-apply natin sobrang bilis, or too lightly, or too broadly, ina-apply natin yon. Pero we have to correct ourselves, correct our understanding before we move forward. If there is something about Romans 8:28 na kailangan nating malaman ay ito. Romans 8:28 is not spoken to people in comfort, but to people in confusion and suffering. Dumadaan sila sa confusion and suffering, yung mga pinag-usapan natin ngayong hapon. And doon nangusap ang Panginoon sa kanila. Ang ganda nung pagka-present ni Paul. Ito yung masama, pero ito yung mabuti. Ano niya kaagad? Kinakambyo niya kaagad. He speaks of truth. He is honest about reality. Pero he does not leave it there.
And ganun din sana tayo, merong hindi magandang mga pangyayari, look beyond it. So, ngayon nakikita natin yung full picture. Hindi lang yung promise, pero we see the process. So yung question sa atin ay hindi na yung do I believe in Romans 8:28? Hindi. Pero the deeper question is how will I respond to what I am going through right now? Paano ko haharapin itong mga pinagdadaanan ko ngayon in light of the context of Romans 8:28? Present suffering is real, not denied. Sabi nga natin, creation itself is broken, believers also grow, and the Spirit helps us in our weakness. Yun po yung pinag-aralan natin. Pwede po tayong mag-breakout room. Ladies and gentlemen tayo ngayon. What would change in your life if you stopped resisting your current struggle and started trusting God within it? Meron tayong mga struggles, meron tayong mga questions sa Panginoon. Pero ang sinasabi nga at yung inaral natin, do not resist, they are true. Nangyayari lahat yan. Pero how will you start trusting God from within those struggles? Remember yung sinabi ko kanina, makakagalaw si Holy Spirit if you let the Spirit in dun sa mga pinagdadaanan. Yun po. So, stop share ko na. 2 groups lang tayo ngayong hapon. Tama ba? Kaya ba mag 2 groups? Amen. Amen. Ayun. I hope nakatulong yung Bible study natin this afternoon. Anyway, mag-share ulit ako ng maganda yung yung Romans 8:28, why not? Pero yun nga, yung ginawa natin ngayong hapon, binigyan natin ng inaral natin yung katotohanan behind the verse. Sabi ko nga, yung isang screen natin kanina, nasaan ba yun? Yan. Romans 8:28 is not spoken to people in comfort but to people in confusion and suffering. Merong mga pinagdadaanan. Tapos hindi dininay yung pinagdadaanan. So before we even say that in everything God works for good for those who love God, harapin muna natin yung katotohanan. Doon tayo tatagpuin ng Panginoon. So, tapos yung study natin sa kaya 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 sinigurado ko na ito yung pasimula nung series natin kasi yung we will resist the urge na ibagsak mo kaagad yung verse na ito sa sarili mo or sa ibang tao. Do not skip the tension and do not silence the groaning. Merong naghihirap, oo, dumaan ka doon. Dadaanan mo yung paghihirap. Sabi nga natin kanina, ano man yung challenge mo, yung pagsubok na pinagdadaanan mo, you let the Spirit in. Never na mababasa natin sa scripture na when you are groaning, mali ka, mahina yung faith mo. Never natin sinabi sa Bible study na whenever you are groaning, itigil mo yan. Hindi, wala tayong ganon. Sabi nga dun sa scripture kanina, sinasamahan ka pa ni Holy Spirit eh. So when those things happen, parang yung style ni Paul na magsulat, ito yung hindi maganda, cambio ka agad. Merong ginagawa ang Panginoon. Sabi ko nga, we put it into the right perspective. Kasi, kung saan man, yung pangyayari or yung kalagayan in which you are groaning, yung mga pangyayari when things do not make sense, doon naman ginagawa ni God yung deepest work niya, yung deepest work of God. So, bago man natin sabihin na all things work together for good, we must first settle with the reality that not all things feel good. Yung Christian life is not built on denial, pero it is built on truth.
harapin natin yung katotohanan. Suffering is real, brokenness is real, groaning is real. Pero of all those truths, yung presence of God is also real. Amen. Yung promise ni God, katotohanan din yun. Yung purpose niya, it is also real. Integrity sa Christian life ay when we do not pretend that everything is okay. Pero when we trust God, it is when we trust God, Mm. everything is not okay. Pag wala ka nang maipaliwanag. So wag nating ang point lang naman, wag mo madaliin yung proseso. Oo, aabot ka sa verse 28, pero pwede pa simulan mo sa 18. Wag nating madaliin. Ang Panginoon hindi rin siya nagmamadali. So wag tayong magmadali. We sit with Him in the groaning. Sinasamahan nga tayo ni Holy Spirit. We let the Holy Spirit in. Kung ano yung groaning mo. And then it is at that point that we will begin to see that He has been working all along. Dati ka na palang may ginagawa. We let Him in. Amen. Amen po. Amen. Beautiful, give him everything. Alam nyo yun yung final song natin. Galing sa yun Jeremiah chapter 18. Basahin ko lang, ako na magbabasa. This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down at once to the potter's house. There I will reveal my words to you. So I went down to the potter's house, and there he was working away at the wheel. But the jar that he was making from the clay became flawed in the potter's hand. So he made it into another jar as it seemed right for him to do. Ang point kasi, hindi maganda, merong mga hindi magandang nangyayari sa buhay. Meron yung mga unexpected na mapapabakit ka na lang kay Lord. And reality nga sabi natin sa Bible study natin. Pero bakit mahalaga yung binasa ko kay Jeremiah, look at this, dun sa But the jar that he was making, alam naman natin, di ba, na he is the potter, we are the clay. Sinasabi natin, we know that scripture, di ba? Pero sabi niya kasi, but the jar that he was making from the clay became flawed. Nagkamali, nasira. Hindi na ito yung gusto ni Lord in the potter's hand. So he made it into another jar as it seemed right for him to do. Naging flawed, nagkamali, hindi maganda, hindi maayos yung nangyari in the potter's hand. And when it remained in the potter's hand, he made it into another jar as it seemed right for him to do. Ano ang point? Pag hindi na maganda yung nangyayari sa buhay, it becomes flawed, hindi na natin ma-explain, we have to remain in the potter's hand. We have to remain in the potter's hand. Na kung hindi tayo bumitaw sa Panginoon, na nagtiwala pa rin tayo maski ano yung sobrang disappointing na nangyari sa buhay natin, but we stayed in the potter's hand, then God works for good for those who love Him and are called according to His purposes. Kaya nga sabi, He made it into another jar as it seemed right for Him to do. Huwag bumitaw sa Panginoon. Alam nyo, ngayon, hindi na natin kailangan ng explanation. Pero kailangan natin surrender. Yung groaning natin, yung questions, yung burdens, ilatag natin sa Panginoon. Bigay natin sa Kanya. And we will trust Him. In the middle of it, we will let the Holy Spirit in. Lord God, we come before you with honest hearts. You see our pain, our confusion, our weeping. Salamat, Panginoon, na hindi nyo dinismiss yung groanings namin, pero you meet us there. Panginoon, turuan nyo po kami na magtiwala lalo sa inyo, even when we do not understand. Strengthen us, Lord, by your Holy Spirit, especially in our weakness. Lord, teach us to hold on to hope.
knowing that you are working in ways that we cannot see. Form Jesus in us through every trial, through every challenge. We surrender our burdens to you today. Sabi niyo nga po, come to me, all of you who are heavily laden. We come before you tonight. We entrust to you yung mga pinagdadaanan natin. We may be flawed, but we will remain in the Father's hand. And through that, Lord, all things will work together for good for those who love you and are called according to your purposes. In Jesus' name. Amen. 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 Picture. Amen. You.